Isubo mo yan. Matanda ka na nga. Palamunin ka pa. Bilisan mo. Baka dumating ang asawa ko. Napatigil ako sa paghakbang. Parang huminto ang ikot ng mundo ko. Ang boses na yon, kilalang kilala ko. Iyon ang boses ni Melissa, ang asawa ko. Ang babaeng akala ko ay anghel ng buhay ko. Pero bakit parang demonyo ang naririnig ko ngayon? Nakatayo ako sa dilim, basang-basa ng ulan. Hawak-hawak ang malaking balikbayan box na puno ng pasalubong galing Dubai. Dapat ay sa main door ako papasok. Dapat ay surprise ang pag-uwi ko ngayong gabi. Pero dahil nakita kong may ilaw sa lumang bodega sa likod ng bahay, doon ako dumaan. Akala ko, nakalimutan lang patayin ang ilaw. Hindi ko inasahan na impyerno ang madadatnan ko. Dahan-dahan, nanginginig ang mga tuhod ko, sumilip ako sa siwang ng pinto. Parang dinurog ang puso ko sa nakita ko. Si Nanay Luz. Ang nanay ko. Nakadapa sa sementadong sahig. Gusgusin ang damit, payat na payat, at nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang mga butil ng kanin na nagkalat sa maruming lapag. Sa harap niya nakapamewang si Melissa. Suot niya ang silk na pantulog na binili ko, pero ang mukha niya, punong-puno ng pandidiri. Ano? Titingin ka pa? Sigaw ni Melissa sabay sipa sa maliit na platitong may tira-tirang ulam. Tumalsik ang kaunting sabaw at dumikit sa buhok ni nanay. Kainin mo yan o gusto mong itapon ko pa yan sa labas para sa aso? Nanginig ang buong katawan ko. Gusto kong sumugod. Gusto kong hilahin si Melissa. Sampalin. Sigawan. Ano ang ginagawa mo sa nanay ko? Pero parang may nakapulupot sa leeg ko, hindi ako makahinga. Ang nanay ko, ang nagpalaki sa akin, ginagawa niyang basahan. Si Nanay Luz, yumuko lang lalo. Hindi man lang lumaban, hindi man lang sumagot. Nanginginig ang kamay na dinampot niya ang isang piraso ng kanin. Laking gulat ko nang makita niya akong nakasilip. Nagtama ang aming paningin. Puno ng takot ang mga mata niya. Takot na nakita ko siya. Takot. Para sa akin, pinilit ni nanay na umiling. Senyales na huwag akong sumagot. Huwag akong lalabas. Pero bakit? Lalong umigting ang galit ko. Halos lumabas ang ugat sa leeg ko sa pagpigil. Ang nanay ko, sa sarili niyang bahay, inaalipusta. Sige, kumain ka, matanda. Sabi ni Melissa na may bahid ng pagkasuklam. Dapat nga nagpapasalamat ka pa at binibigyan ka namin ng tirahan dito. Kung hindi dahil sa akin, baka nasa lansangan ka na. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni nanay. Sa gitna ng lahat, narinig ko ang mahina niyang bulong. Patawarin mo ako, anak. Gutom lang ako. Hindi niya ako nakikita, pero alam kong sa akin niya yon, sinabi. Sa akin na malayo ang loob dahil sa trabaho. Sa akin na akala ko ay ligtas ang nanay ko sa pangangalaga ng asawa ko. Muling humakbang si Melissa at akala ko ay aalis na siya. Pero nagkamali ako. Huminto siya sa harap ni nanay. Nagtaas ng kamay. At alam kong sasampalin niya si nanay. Napaigtad ako. Hindi. Hindi ko na ito kaya. Ibababa ko na ang balikbayan box. Sisigaw ako. Sisirain ko ang pinto. Kaso, nagring ang cellphone ni Melissa. Natigilan siya. Napababa niya ang kamay. Napatingin sa screen ng phone niya. Pagkatapos ay ngumiti ng mapait na para bang walang nangyari. Hello, love? Sagot niya. Ang boses niya. Malambing. Parang kuting na nanghaharot. Oo, nakuha ko na ang pirma ni Roberto. Kailangan ko lang ng kaunting panahon para ma-finalize ang transfer. Don't worry, magiging atin lahat to. Kita tayo bukas. Naglaho ang lahat ng lakas ko. Bumagsak ang balikbayan box sa putik, hindi ko na inalintana. Ang pirma ko, ang buong kumpanya ko, si Franco, ang dati kong kaaway sa negosyo, ang buong buhay ko. Isang malaking kasinungalingan. Hindi ko na narinig ang susunod na sinabi ni Melissa. Ang tanging naririnig ko lang
ay ang malakas na tibok ng puso ko na parang martilyong humahampas sa aking dibdib. Ang ulo ko umiikot. Ang buong katawan ko nanlalamig. Hindi lang si nanay ang binubugbog nila. Ako rin. Ang tiwala ko, ang pagmamahal ko, ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang nanay ko, ginawang preso sa sarili naming bahay. Ang asawa ko, kaulayawang kaaway ko. Lahat ng pinaghirapan ko sa Dubai, lahat ng sakripisyo ko, igagapang lang para sa pamilya. Mawawala. Mawawala ng ganun-ganun na lang. Kung sisigaw ako ngayon, kung lalabas ako ngayon, ano ang mangyayari? Mapupunta sa kulungan si Melissa at Franco. Pero si nanay, ano ang mangyayari sa kanya? Sa kalagayan niya, baka hindi niya kayanin ang gulo. At ang kumpanya na pinaghirapan kong itayo. Ang kumpanya na magbibigay sana ng magandang buhay sa amin. Mapupunta sa kamay ng isang traidor at isang ahas. Pinilit kong huminga. Mahirap. Parang tinusok ang baga ko ng libu-libong karayom. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Pero kailangan kong lumaban. Kailangan kong maging matalino. Hindi ako pwedeng padalos-dalos. Napapikit ako ng mariin. Ang imahe ni nanay na nanginginig, pinupulot ang kanin sa sahig. At ang mapanlinlang na ngiti ni Melissa sa telepono. Naghahalo sa isip ko. Naramdaman ko ang malamig na patak ng ulan sa pisngi ko. O luha ko na kaya ito? Hindi ko alam. Hindi ko naramdam ang sarili ko. Pero may isang bagay akong sigurado. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Dahan-dahan, sa gitna ng malakas na ulan, lumayo ako sa bodega. Nilalakad ko ang gilid ng bakod, sa dilim. Nag-iisip, nagpaplano, kung gusto kong mailigtas si nanay, kung gusto kong mabawi ang lahat. Kailangan kong magkunwari, kailangan kong magpanggap, kailangan kong maging mas manlilin lang kaysa sa kanila. Kailangan kong suotin ang maskara ng isang bulag na asawa. Dumiretso ako sa gate ng garahe. Binuksan ko yon. Binuksan ko ang pintuan ng driver's side ng kotse ko. Nagkunwari akong kadarating lang. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko nang i-dial ko ang numero ni Melissa. Kailangan kong maging kalmado. Kailangan kong maging si Roberto na kilala niya. Hello love, nandito na ako. Ang lakas ng ulan eh. Kanina pa ako naghihintay sa gate. Narinig ko ang mahinang boses niya sa kabilang linya. Oh honey, akala ko bukas ka pa. Wala kang sabi-sabi. Sige. Buksan ko na ang pinto. Pinutol ko ang tawag. Huminga ako ng malalim. Nagpalingon-lingon ako sa paligid. Baka may CCTV. Baka may nakakita sa akin. Wala. Walang nakakita. Maliban kay nanay. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang pagluha. Hindi pa ito ang oras para humina. Nang marinig ko ang pagbukas ng main door, binaba ko ang cellphone ko at sumakay sa kotse. Ibinaba ko ang bintana at hinayaan kong dampian ng ulan ang mukha ko. Sumandal ako sa upuan, pilit inaayos ang emosyon ko. Maya-maya, bumukas ang pinto ng garahe. Lumabas si Melissa, nakasuot ng puting silk robe, nakangiti. Ang buhok niya, mahaba at amoy pabango. Kumikinang ang mga mata niya sa ilaw ng garahe. Honey, I missed you so much. Sabi niya sabay takbo papalapit sa akin. Pinilit kong ngumiti pabalik. Inakbayan ko siya. Niyakap niya ako ng mahigpit na para bang matagal kaming hindi nagkita. Hinalikan niya ako sa labi. Ang labi na yon. Nakipaghalikan kay Franco kanina? Ang mga kamay na yon. Sumampal sa nanay ko. Niyakap ko siya pabalik. Mas mahigpit kaysa dati. Pero ang mga mata ko, nakatingin sa direksyon ng nakasarang bodega. Sa dilim sa likod ng bahay. Kung nasaan ang pinakamadilim na lihim ng aking buhay. Ang yakap ni Melissa ay mainit. Pero ang pakiramdam ko ay parang yelo na tumutusok sa aking likod. Amoy na amoy ko ang mamahalin niyang pabango. Ang pabangong ako mismo ang bumili. Pero sa isip ko, naaamoy ko ang lansa ng kasinungalingan. Bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka na pala? Bulong niya sa tainga ko, ang boses niya ay puno ng paglalambing,
na ngayon ay parang lason sa pandinig ko. Sana nakapaghanda man lang ako. Gusto kitang i-surprise, sabi ko. Pinipilit kong gawing normal ang boses ko. Pinilit kong magtunog pagod mula sa biyahe. Pasensya na, love. Pagod lang talaga ako. Bumitaw siya sa pagkakayakap at hinawakan ng kamay ko. Halika na sa loob. Grabe ang ulan. Baka magkasakit ka pa. Hinila niya ako papasok sa bahay na ako mismo ang nagpatayo. Ang bahay na ngayon ay tila isang magandang kulungan. Ang lahat ay nasa ayos. Ang chandelier na kumikinang, ang sahig na sobrang kintab, ang mga painting sa dingding. Perpekto. Isang perpektong kasinungalingan. Kumain ka na ba? Tanong niya. Umiling ako. Hindi pa. Pero mamaya na. Gusto ko munang magpahinga. Ang totoo, parang hindi ko kayang lunukin ang anumang pagkain na galing sa bahay na ito. Baka isuka ko lang. Umupo ako sa sofa habang siya ay kumuha ng tuwalya para sa akin. Nga pala, sabi niya na parang wala lang. Pinauwi ko muna si nanay sa probinsya. Doon muna siya magpapalakas. Alam mo na, masariwa ang hangin doon. Napatingin ako sa kanya. Ang galing! Ang galing niyang umarte. Kung hindi ko nakita ang lahat kanina, maniniwala ako. Maniniwala ako sa bawat salita niya. Tumangulang ako. Ah, ganun ba? Mabuti naman kung ganoon. Bawat salita ay parang tinik na lumalabas sa lalamunan ko. Sige na, honey. Umakyat ka na at maligo. Mainit na ang tubig. Ihahanda ko lang ang higaan natin. Sinunod ko siya. Bawat hakbang ko paakyat sa hagdanan ay parang ang bigat. Pagpasok ko sa kwarto namin, sa master's bedroom, parang nasusuka ako. Dito kami natutulog gabi-gabi habang ang nanay ko ay nilalamig sa sahig ng bodega. Pumasok ako sa banyo at nilak ang pinto. Binuksan ko ang shower sa pinakamalamig na setting. Pagpatak ng tubig sa katawan ko, doon lang bumuhos ang lahat. Hindi ko na napigilan. Sumandal ako sa malamig na tiles ng banyo. Doon, sa ilalim ng malakas na buhos ng tubig, umiyak ako ng walang tunog. I cried for my mother. I cried for myself. I cried for the betrayal. Sinuntok ko ang pader. Hindi alintana ang sakit. Galit, poot, pagkawalang hiya. Lahat ng yun, sabay-sabay kong naramdaman. Paano nangyari to? Saan ako nagkamali? Masyado ba akong naging abala sa pagtatrabaho? Masyado ba akong nagtiwala? Ang tubig na malamig ay humahalo sa mainit kong luha. Kailangan kong maging matatag. Hindi ito ang oras para maging emosyonal. Tapos na ang pag-iyak. Ngayon, oras na para mag-isip. Pinatay ko ang shower. Nagpunas ako at nagbihis. Tumingin ako sa salamin. Ang mga mata ko, mugto. Ang mukha ko, puno ng sakit. Hindi. Hindi pwedeng makita ni Melissa ang ganitong itsura. Nagbuhos ako ng tubig sa mukha. Pilit ng ngumiti. Isang pekeng ngiti. Simula ngayon, ito ang magiging sandata ko. Paglabas ko ng banyo, nakahiga na si Melissa sa kama, nagbabasa ng magazine. Ngumiti siya sa akin. Feeling better? Oo, sagot ko. Medyo nawala ang pagod ko. Humiga ako sa tabi niya, pero sinadya kong mag-iwan ng malaking espasyo sa pagitan namin. Tumalikod ako. Good night, honey. I love you. Sabi niya sabay halik sa likod ko. Hindi ako sumagot. Nagpanggap akong tulog na. Pero sa ilalim ng kumot, bukas na bukas ang mga mata ko. Nakatitig sa dilim. Pinapakinggan ko ang bawat paghinga niya, ang bawat galaw niya. Natutulog siya sa tabi ng isang lalaking ngayon ay kaaway na niya. Hindi niya lang alam. Dahan-dahan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nagsimula akong magplano. Sa isip ko, binubuo ko ang bawat hakbang, bawat galaw. Hindi lang ito tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya. Ito ay para sa nanay ko. At sisiguraduhin kong magbabayad sila. Magbabayad sila ng sobra-sobra. Kinabukasan, nagising ako sa amoy ng sinangag at pritong longganisa. Ang amoy ng isang normal na umaga.
Ang amoy ng isang masayang tahanan. Pero alam kong ilusyon lang ang lahat. Pagbaba ko, naabutan ko si Melissa sa dining area, nag-aayos ng mga plato. Nakangiti siya, suot ang isang mamahaling bestida na parang may pupuntahan siyang party. "Good morning, honey! Kumusta ang tulog mo?" Bati niya. "Okay lang," sagot ko. Umupo ako sa kabisera. "Ang aga mo naman yata nagising." "Siyempre, I want to make it up to you. I miss cooking your favorite breakfast." Sabi niya sabay lapag ng isang platong puno ng pagkain sa harap ko. Kape, juice, prutas, lahat kumpleto. Isang perpektong asawa. Kumain ako ng tahimik. Pinapanood ko ang bawat galaw niya. Ang paraan ng paghawak niya sa kubyertos. Ang pagngiti niya sa akin. Napatingin ako sa mga kamay niya. Bagong manicure. Kulay pula. Ang ganda. Ang mga kamay na yon. Iyon din ang mga kamay na dumuro sa mukha ng nanay ko kagabi. "Ang ganda ng kuko mo, love," sabi ko. Pilit pinapasigla ang boses. "Talaga? Nagpamanicure ako kahapon. Bagay ba?" Tanong niya. Ipinakita pa sa akin ang mga daliri niya. Tumango ako. Oo, bagay na bagay. Bagay na bagay sa isang demonyo. Nagpatuloy kami sa pagkain. Nagkukwento siya tungkol sa mga kaibigan niya, sa mga plano niyang shopping. Ako naman, tango lang ng tango. Ang isip ko ay nasa bodega. Kumain na kaya si nanay? May nagbigay na kaya sa kanya ng tubig? "Excuse me," sabi ko, tumayo ako. "Kukuha lang ako ng tubig sa kusina." "Okay, honey. Pagkatapos nito, samahan mo ako sa mall." "Ha?" Hindi ko siya sinagot. Naglakad ako papunta sa kusina. Sa aming bahay, ang kusina ay may isa pang pinto na papunta sa dirty kitchen sa labas, kung saan naglalaba at doon din ang kwarto ng mga katulong. Doon, nakita ko si Inday, ang kasambahay naming pipi. Naglalaba siya, nakayuko. Halatang takot. Nang makita niya ako, bigla siyang natigilan. Namutla ang muka. Tumingin ako sa paligid. Walang tao, walang Melissa. Dahan-dahan, lumapit ako sa kanya. Tinaas ko ang kamay ko. Senyales na huwag siyang maingay. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Umiling-iling siya na parang sinasabing, "Huwag, sir. Delikado." Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Walang salita. Pero sa tingin ko, ipinarating ko ang lahat. Alam ko na. "Tulungan mo ako." Biglang bumuhos ang luha sa mga mata ni Inday. Sunod-sunod. Walang tunog. Nanginginig ang buong katawan niya. Bigla siyang lumuhod sa harap ko. Hinawakan ang laylayan ng pantalon ko. Umiling-iling siya. Umiiyak. Tinaas ko siya. "Shh!" Bulong ko. "Huwag kang maingay." Nanginginig ang mga kamay niya. May dinukot siya mula sa bulsa ng kanyang duster. Isang maliit, lukot-lukot na papel. Galing sa basurahan. Inabot niya sa akin. Binuksan ko ito. Sulat kamay ni nanay. "Anak, huwag kang mag-alala sa akin. Kumain ka ng mabuti. Mahal na mahal ka ni nanay." Parang may pumiga sa puso ko. Kahit sa kalagayan niya, ako pa rin ang iniisip niya. Kinuyom ko ang papel sa aking palad. Tumingin muli ako kay Inday. Tumango siya na parang nagtatanong kung ano ang gagawin. Itinuro ko ang direksyon ng bodega. Tumango siya. Itinuro ko naman ang pinto ng opisina ni Melissa sa loob ng bahay. Bigla siyang kinabahan. Pagkatapos, itinuro niya ang isang sulok ng opisina kung saan nakatago ang isang itim na steel safe. Ang safe! Nandoon kaya ang mga dokumento? Isasauli ko na sana ang papel kay Inday nang biglang may tumawag sa pangalan ko. "Honey?" Boses ni Melissa. Malapit lang. Pareho kaming natigilan ni Inday. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Mabilis kong ibinulsa ang sulat ni nanay. "Nandito ako sa labas, kumukuha ng hangin." Sigaw ko pabalik. Lalabas na sana ako ng dirty kitchen para salubungin siya, para hindi siya makarating doon at makita si Inday. Pero huli na ang lahat. Paglingon ko, nakatayo na si Melissa sa pintuan ng kusina.
Nakataas ang isang kilay. Nakatingin siya sa akin. Pagkatapos ay kay Inday na nakayuko. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong niya. Ang boses ay malamig. "Akala ko ba kukuha ka lang ng tubig? Bakit ka papunta sa direksyon ng kulungan ng aso?" Ang mga mata ni Melissa ay parang dalawang sundang na tumititig sa akin. Malamig, matalas, mapaghinala. "Kulungan ng aso?" Ulit niya, dahan-dahan, na parang nilalasap ang bawat salita. Ngumiti ako, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Oo, akala ko may pusa lang na pumasok. Narinig ko kasing may kumakaluskos. Itinuro ko ang direksyon ng mga halaman. Baka doon lang galing. Hindi siya kumibo. Tinitigan niya lang ako ng ilang segundo na para bang sinusubukan niyang basahin ang nasa loob ng isip ko. Ang mga segundong yon ay parang isang oras sa haba. Sa wakas, ngumiti siya, isang pekeng ngiti. "Ganoon ba? Halika na, honey. Baka malate pa tayo sa lakad natin." Inakbayan niya ako at hinila pabalik sa loob. Ang higpit ng hawak niya sa braso ko. Hindi ito hawak ng paglalambing. Ito ay hawak ng pagbababala. Buong araw sa mall, pakiramdam ko ay naglalakad ako sa ibabaw ng mga bubog. Bawat ngiti ko, bawat tawa ko, bawat paghawak ko sa kamay niya, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Bumili kami ng mga damit, kumain sa mamahaling restaurant. Ginawa ko ang lahat para magmukhang normal. Para magmukhang ako pa rin si Roberto, ang asawa niyang tanga at sunod-sunuran. Pag-uwi namin, gabi na. Pagod na pagod siya. Ako naman, pagod na pagod sa pag-arte. "Love, pagtimpla mo naman ako ng gatas," sabi niya habang nakahiga na sa kama. "Yung mainit ha, para makatulog ako agad." Ito na. Ito na ang pagkakataon ko. "Sige mahal," sagot ko. Pumunta ako sa kusina. Kumuha ako ng gatas. Habang pinapainit ko ito sa microwave, dinukot ko mula sa aking bulsa ang 2 tableta ng sleeping pills na nakuha ko sa aming medicine cabinet. Dinurog ko ito hanggang sa maging pulbos gamit ang likod ng kutsara. Nanginginig ang kamay ko habang inihahalo ito sa baso ng gatas. Inakyat ko ito sa kwarto. Ininom niya lahat. Walang kamalay-malay. "Salamat, honey," sabi niya, sabay kindat sa akin. "The best ka talaga." Ngumiti ako. "Para sa'yo, love, lahat gagawin ko." Ang mga salitang iyon ay puno ng mapait na katotohanan. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ang nanay ko at mabawi ang lahat sa kanila. Maya-maya, narinig ko na ang regular at malalim na paghinga ni Melissa. Tulog na siya. Malalim ang tulog niya. Hindi niya alam. Sa mga oras na ito, nagsisimula na ang tunay na laro. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama. Tinitigan ko ang maamo niyang mukha sa dilim. Kung hindi ko lang alam ang lahat, iisipin kong isang anghel ang nakahiga sa tabi ko. Pero hindi. Anghel na may sungay. Nagpalit ako ng damit. Suot ko ngayon ang itim na t-shirt at pantalon at isang jacket na may hood. Dinukot ko sa bulsa ang maliit na flashlight. Lumabas ako ng kwarto. Bawat hakbang ko ay maingat. Parang magnanakaw sa sarili kong bahay. Bumaba ako sa hagdan, patungo sa likod bahay. Ang ulan ay tumila na. Malamig ang hangin. Ang mga dahon ng puno ay gumagalaw na parang nagbabanta. Nang marating ko ang bodega, nandoon si Inday. Nakatayo siya sa labas, basang-basa, hawak ang isang payong na butas-butas. Namumula ang mga mata niya. Hinihintay niya ako. Umiling siya. Senyales na wag akong gumawa ng ingay. Dahan-dahan, binuksan niya ang padlock ng bodega. Napaigtad ako sa bumungad na tanawin. Ang amoy. Ang amoy ng lumang bodegang hindi nililinis. Amoy ng alikabok. Amoy ng amag. Pero higit sa lahat, amoy ng kalungkutan. Nandoon si Nanay Luz, nakahiga sa isang manipis na banig sa malamig na sementadong sahig. Kumot niya ang lumang sako ng bigas.
Yakap-yakap niya ang isang basag na Santo Niño na tanging dekorasyon sa loob ng bodega. Halos hindi na siya humihinga. Nilapitan ko siya. Lumuhod ako. Hinawakan ko ang kanyang noo. Mainit. Sobrang init. Lagnat. Nanay, bulong ko. Halos hindi na lumabas ang boses ko. Nagmulat siya ng mga mata. Nanlaki ang mga ito nang makita ako. Pilit siyang umiling na parang pinapaalis ako. Nanay, sabi ko, andito na po ako. Hindi na po ako aalis. Pilit siyang umupo. Nanginig ang mga kamay niya. Hinawakan niya ang pisngi ko. Malamig. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Anak, bulong niya. Ang hina ng boses niya. Umalis ka. Delikado. Hindi po nanay. Hindi po ako aalis. Alam ko na po ang lahat. Niyakap ko siya ng mahigpit. Doon, sa dilim ng bodega, sa amoy ng alikabok at amag, naramdaman ko ang pinakamabigat na sakit sa aking puso. Ang nanay ko. Ang nanay ko na naghirap para lang makapagtapos ako. Ang nanay ko na nagbenta ng lupa para lang makapag-abroad ako. Ngayon, ganito ang kalagayan niya. Hinaplos ko ang mga paa niyang gasgas at maga. Mga paa na naglakad ng milya-milya para lang makakuha ng bigas. Mga paa na tumayo sa palengke buong araw para lang may maipangkain kami. Nanay, makinig po kayo. Bulong ko sa tainga niya. Kailangan po nating magtiis ng kaunti pa. 3 araw na lang, nanay. 3 araw po. At maibabalik ko na po ang lahat sa inyo. Niyakap niya ako ng mas mahigpit. Alam kong nagtitiwala siya sa akin. Alam kong umaasa siya sa akin. Sige anak, mahina niyang sagot. Mag-iingat ka. Pagkatapos, hinayaan niya akong yakapin ang basag na Santo Niño. Ito ang magpoprotekta sa akin, bulong niya. Tumango ako. Siyempre po, nanay. Paglabas ko, nakita ko si Inday na lumapit. May dalang kumot at isang basong tubig. Sige na, Inday, bulong ko. Alagaan mo siya. 3 araw lang. Pagbalik ko sa kwarto, nakita ko si Melissa na gumalaw. Nagmulat ng mga mata. Nagulat ako. Honey, bulong niya. May narinig ka ba? Napatingin ako sa kanya. Ang puso ko ay kumakabog. Natunaw ba ang pills? Wala, love. Sagot ko. Baka nananaginip ka lang. Ang lakas kasi ng hangin. Tulog na tayo. Nakatulog siya ulit. Pero ako, hindi na ako nakatulog. Ang mga mata ko ay nakatitig sa kisame. Ang pangako ko kay nanay, ang 3 araw na pagtitiis. Napatingin ako sa aking relo. 2:00 a.m. Hindi pa tapos ang gabi. Kailangan kong bilisan. Kailangan kong maging mas mabilis sa kanila. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, napansin ko ang isang bagay. Ang CCTV monitor sa sala. Nakita ko na hindi gumagana ang footage sa likod bahay. Hindi ko ito napansin noon dahil ang akala ko ay wala namang kailangan bantayan sa bodega. Nagpalusot ako. Love, parang may problema yata ang CCTV sa likod. Hindi gumagana. Paano kung may pumasok na magnanakaw? Nagkibit balikat si Melissa. Okay lang yan. Sino naman ang magnanakaw sa bodega? Mga lumang gamit lang naman ang nandoon. Besides, bukas na ang main door. Sino naman ang dadaan doon? Pero alam kong may rason siya. Pero sayang naman kung hindi gumagana. Patuloy ko. Sayang ang investment. Mamaya tatawagan ko ang technician para ipaayos. Ngumiti si Melissa. At sa pagkakataong ito, parang may kung anong liwanag ang nakita ko sa mga mata niya. Liwanag ng pagkagulat o liwanag ng takot? Wag na, honey, sabi niya. Busy ka. Ako na lang. Ako na lang ang tatawag sa technician. Natunaw ba ang pills? O talagang nakita niya ako? Natigilan ako. Hindi niya ako kailanman inalok na tumulong sa mga ganoong bagay. Sige, sagot ko. Ikaw bahala. Ang bawat salita niya, bawat galaw niya,
Lahat ay puno ng lihim. Ang hinala niya, lalong lumalakas. Ang laro namin, lalong nagiging delikado. Ang alok ni Melissa na siya na lang ang tatawag sa technician ng CCTV ay parang isang red flag na kumakaway sa harap ko. Bakit? Kung wala siyang tinatago, bakit ayaw niyang ako ang mag-ayos? May kinalaman ba ito sa pagkawala ng footage sa likod bahay? Hapon noon, magkasama kami sa aming opisina sa bahay. Nagtatrabaho ako sa laptop habang siya naman ay nag-aayos ng mga papeles. Kunwari ay abala ako. Pero ang totoo, pinapanood ko ang bawat galaw niya. Gusto kong malaman kung ano ang hinahanap niya. Maya-maya, bigla siyang nagsalita. Honey, may tanong lang ako. Ano yon? Sabi ko, hindi tumitingin sa kanya. Kunwari ay nakatutok sa trabaho. Nasaan pala yung power of attorney na pinapirmahan ko sa'yo bago ka umalis? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, pero may kakaibang tono. Napahinto ang pagtatype ko. Ang power of attorney. Iyon ang dokumentong pinirmahan ko na magbibigay sa kanya ng karapatan na pamahalaan ang lahat ng ari-arian ko habang wala ako. Akala ko noon ay normal lang iyon. Ngayon, alam kong ito ang susi ng kanilang masamang balak. Ha? Ah, iyon ba? Sabi ko, pilit pinapagaan ang boses. Naku, naalala ko. Nasama yata sa mga papers na dinala ko sa Dubai. Siguro naiwan ko sa bag ko. Sa dami ba naman ng dala ko noon, alam mo na. Tumayo ako. Naglakad patungo sa aking maleta na nakatabi pa sa sulok ng kwarto. Binuksan ko yon. Nagkunwari akong naghahalongkat. Nilalabas ko ang mga damit, ang mga pasalubong na hindi ko pa nabubuksan. Nako, ang dami kong dala. Tingnan mo. O ito pa yung chocolates na paborito mo. Sabi ko, inilabas ang isang bar ng mamahaling tsokolate at inabot sa kanya. Baka nasa ilalim pa ato. Ang gulo kasi ng maleta ko. Nagmamadali ako noon, alam mo na. Tinanggap niya ang tsokolate, pero ang mga mata niya ay nakatutok pa rin sa akin, hindi sa tsokolate. Sigurado ka bang nasa maleta lang yan? Oo naman, sabi ko, patuloy sa paghalongkat. Kung wala dito, baka nasa opisina ko sa Dubai. Pero don't worry, babalik din naman ako doon next month. Pwede ko namang balikan. Mukha siyang nabigo. Nahulog ang balikat niya. Tisk, sayang naman. Bulong niya. Kailangan ko pa naman sana yan para sa isang business transaction. Ayaw kasi nilang makipag-deal kung walang power of attorney mo. Ano ba kasi yung transaction na yan? Tanong ko, kunwari ay interesado. Ah, wala. Basta. Small deal lang naman, sabi niya, mabilis. Sige, ako na lang ang bahala. Alam kong nagsisinungaling siya. Small deal. Ang power of attorney ay para sa malalaking transaction, para sa pagbebenta ng properties ng kumpanya. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang mesa, pero ramdam ko ang pagkabigo niya. Ang galit. Napangisi ako. Isang puntos para sa akin. Ngayon kailangan kong mag-isip ng susunod na hakbang. Nga pala love, sabi ko, isinara ang maleta. Alam mo ba, naisip ko, hindi pa tayo nakakapag-celebrate ng anniversary natin ng maayos. Palagi na lang akong wala. Napalingon siya. Ang ekspresyon niya ay nagbago. Mula sa pagkabigo, naging interesado. Oh, talaga? What do you have in mind? Gusto kong mag-organize ng isang malaking party, sabi ko. Yung tipong may mga kaibigan, pamilya, business partners, para ipakita na buo tayo, na masaya tayo, para magpasalamat na rin sa blessings, hindi ba? Kumislap ang mga mata niya. Alam kong ito ang pangarap niya. Ang maging sentro ng atensyon, ang magpakitang gilas sa mga tao. Really, honey? Ay nako, gusto ko yan. Kailan? Mga 3 days from now? Tanong ko. Medyo maikli ang preparations, pero kaya naman siguro kung tutulungan mo ako. Kaya yan.
Ako na ang bahala sa guest list. Ikaw na ang bahala sa catering at venue. Sabi niya excited. Dito na lang sa bahay, sabi ko. Para mas personal, mas lalong kumislap ang mga mata niya. Ang aming bahay ay sapat na laki para sa isang party. Isang perpektong venue. Perfect! Sigaw niya. Thank you, honey. You're the best. Niyakap niya ako. Niyakap ko siya pabalik. Sa isip ko, ito ang magiging huling party niya. Pagkatapos ng yakapan, bumalik siya sa kanyang mesa. May ngiti sa mga labi. Habang abala siya sa pag-iisip ng guest list, dinukot ko ang cellphone ko. Lihim kong binuksan ng browser. Hinanap ko ang isang app, isang tracking app. Kailangan kong malaman kung sino ang kausap niya. Kailangan kong malaman kung saan siya pupunta. Honey, kailangan kong lumabas sandali. Sabi niya, may bibilin lang ako para sa party. Sige love, mag-ingat ka. Pagkaalis niya, mabilis kong kinuha ang kanyang cellphone na naiwan niya sa mesa. Sa loob ng ilang segundo, na-install ko ang tracking app. Nag-text ako sa sarili ko ng isang test message. Gumana. Ngayon, makikita ko na ang lahat ng galaw niya. Narinig ko ang tunog ng notification sa aking cellphone. May bagong text message galing kay Indy. Sir, narinig ko po si ma'am. Kausap niya si Franco. Sinabi niya wag niyo daw po makita ang mga documents sa safe. May kinalaman po sa lupa at kumpanya. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Lupa. Kumpanya. May bago na naman silang balak. Kailangan kong kumilos ng mas mabilis. Maya-maya, may isa pang text message galing sa tracking app. Melissa is currently at location, Cafe Amara, 3.5 kilometers from your current location. Hindi yon ang nagpakaba sa akin. Ang susunod na mensahe. Melissa's phone just received an incoming call from Franco. Call duration 0015. Hindi sila nagtagal sa tawag, pero sapat na yon para malaman kong magkasama sila o magkikita. Kailangan kong pumunta doon. Kailangan kong malaman ang lahat. Pero kailangan kong mag-ingat. Hindi ako pwedeng makita. Sinilip ko ang orasan. 4:00 p.m. Malapit na magdilim. Nakatayo ako sa gitna ng opisina. Nanginginig ang mga kamay. Ang power of attorney na sinabi kong nawawala. Ang party na sinabi kong gusto ko. Ang lahat ay isang malaking laro. Kailangan kong manalo. Para kay nanay. Biglang may tumawag sa cellphone ko. Unknown number. Sinagot ko. Hello? Isang boses ng lalaki. Mababa. Banta. Kung gusto mo pang makita ang nanay mo ng buhay, huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Nagbabala lang ako, Roberto. Pinutol ang tawag. Nanlamig ang buong katawan ko. Ito na ang huling babala. Ang laro. Nagiging totohanan na. Ang boses sa telepono, hindi ko makalimutan. Walang duda. Galing yon kay Franco. Isang direktang banta. Ang laro na akala ko ay kontrolado ko, ngayon ay nagiging isang patayan. Hindi ako pwedeng pumunta sa Cafe Amara. Kung makikita nila ako, tapos ang lahat. Mapapahamak si nanay. Kailangan kong mag-isip. Napakagat ako sa labi. Oras na para magkaroon ng backup plan. At kailangan kong gumalaw ng mabilis. Unang plano. Kailangan kong tiyakin na ligtas si nanay. Kahit pansamantala. Ikalawang plano. Kailangan kong makakuha ng konkretong ebidensya. Lumipas ang gabi na hindi ako nakatulog. Ang bawat segundo ay puno ng kaba. Nasa isip ko si nanay, sa bodega, nag-iisa, lagnat, nagugutom. Kinabukasan, maaga akong nagising. Naabutan ko si Melissa sa kusina, naabala sa pagluluto. Ang amoy ng niluluto niya, parang kare-kare. Paborito ko. At paborito rin ni nanay. Good morning, honey. Ang aga mo yata nagising. Bati niya. Nagluto ako ng paborito mo. Kare-kare. Ngumiti ako. Wow, talaga? Ang sarap naman ng luto mo, love. Siyempre, ginagalingan ko para sa'yo. Sabi niya, sabay lapag ng isang malaking kaldero ng kare-kare.
Sa mesa, alam kong miss na miss mo na ang luto ko. Umupo ako. Kumuha ako ng kanin. Kumuha ako ng kare-kare, ang bango. Kung hindi ko lang alam ang lahat, iisipin kong ito na ang pinakamasarap na almusal sa buong mundo. Pero habang isinusubo ko ang pagkain, parang may kung anong pait sa lalamunan ko. Ang bawat subo ay parang lason. Hindi ko makalimutan ang nakita ko sa bodega. Si nanay, kumakain ng kanin na galing sa sahig. Habang ako, kumakain ng masarap na kare-kare. Ang tahimik mo yata, sabi ni Melissa. Masarap ba? Oo, masarap, sagot ko. Pero parang may kulang. Napatingin siya sa akin. Ha? Anong kulang? Parang gusto ko ng kare-kare na luto ni nanay. Iba pa rin kasi ang luto niya. Sabi ko, sinasadya kong banggitin ang nanay ko. Gusto kong makita ang reaksyon niya. Biglang nanigas ang mukha niya. Nako, honey, alam mo naman, matanda na si nanay. Hindi na niya kaya magluto ng ganoon. Besides, mas masarap nga ang luto ko eh. Ngumiti lang ako. Iba pa rin kasi. May sariling magic ang luto ng nanay. Ramdam ko ang pagbabago ng aura niya. Ang ngiti niya ay nawala. Ang boses niya, lumamig. Kung gusto mo talaga ng luto ng nanay mo, bakit hindi ikaw ang magluto? Sabi niya, may bahid ng panunukso. Kaya mo ba? Kung kaya ko, bakit hindi? Sabi ko, gusto kong matikman ulit ang kare-kare na galing sa nanay ko. Yung lasa ng bahay. Tumayo ako. Nga pala, love, kailangan kong lumabas. May meeting ako sa isang supplier. Sige, mag-iingat ka. Sabi niya, hindi man lang ako tiningnan. Abot-abot na ang galit niya. Lumabas ako ng bahay, pero hindi ako pumunta sa meeting. Nagmaneho ako papunta sa isang hardware store. Kumuha ako ng maliit na toolbox. Kailangan ko ng gamit para sa plano ko. Pagbalik ko, gabi na. Naabutan ko si Melissa sa sala. Nakaupo sa sofa, nagbabasa ng magazine. Honey, ang tagal mo naman, sabi niya. Hindi man lang ako tiningnan. Traffic. Alam mo na, sagot ko. Nga pala, love, pupunta ako sa bodega. May kailangan lang akong kunin. Bigla siyang nagtaas ng tingin. Ang mga mata niya, puno ng pagkabigla. Ha? Sa bodega? Bakit? Kailangan ko lang ng lumang toolbox ko. Nandoon kasi yung ibang gamit ko sa trabaho. Paliwanag ko. Wag na. Ako na lang. Sabi niya. Tumayo siya. Ako na lang ang kukuha para sa'yo. Wag na, love. Gusto ko akong kukuha. Baka may makita ka pa ng mga ipis doon. Ayaw mo naman ng ipis, di ba? Sabi ko. Ngumiti. Nag-aalangan siya. Pero wala siyang nagawa. Umupo siya ulit. Sige, bilisan mo lang ha. Mabilis akong pumunta sa likod bahay. Naroon si Inday. Naghihintay. May dalang supot ng tinapay at isang bote ng tubig. Inday, na kay nanay ba? Bulong ko. Tumango siya. Sir? Nilalagnat pa rin po siya. Pero kumain po siya ng tinapay. Salamat, Inday. Kailangan ko ng tulong mo. Dahan-dahan, binuksan ko ang padlock ng bodega. Pumasok kami. Nandoon si nanay. Nakahiga pa rin. Mahina pa rin. Nanay, ito na po. Bulong ko. Mabilis lang po ito. Kinuha ko ang toolbox ko. Nagkunwari akong may hinahanap. Pero ang totoo, kinuha ko ang maliit na camera na binili ko kanina. Isang spy camera na kasing liit ng isang button. Inday, kailangan kong ikabit ito sa isang lugar na hindi nila makikita. Bulong ko. Pero makikita ko ang lahat ng nangyayari dito. Tumango si Inday. Itinuro niya ang isang sulok sa itaas, malapit sa kisame. Isang lugar na may butas, perpekto para maitago. Mabilis kong kinabit ang camera. Sinigurado kong gumagana ito. Nakita ko na sa screen ng cellphone ko ang live feed. Malinaw. Pagkatapos, hinawakan ko ang kamay ni nanay. Nanay, 3 araw lang po. Ililigtas ko po kayo.
Anak, mag-ingat ka, bulong niya. Lalabas na sana kami nang biglang may narinig kaming malakas na tunog mula sa bahay. Nagulat kami. Ano yon? Bulong ko. Napatakbo ako pabalik sa bahay. Pagpasok ko sa kusina, nakita ko si Melissa. Nakaupo sa sahig, ang kalan, nakabukas, ang kaldero ng kare-kare, nakabalandra sa sahig. Nagkalat ang sabaw at gulay. Anong nangyari? Sigaw ko. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng galit. Ang Inday na yan. Sinadya niya. Sinadya niyang itapon ang kare-kare para hindi ka makakain. Para hindi ka na maghanap ng luto ng nanay mo. Sigaw niya. Sabay sampal kay Inday. Hindi ko na napigilan. Niyakap ko si Inday. Melissa! Tama na! Sigaw ko. Anong karapatan mong saktan siya? Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pagkabigla. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan ko siya. Anong nangyayari sa'yo? Bulong niya. Bakit mo siya pinagtatanggol? Nanigas ako. Ang galit ko ay umapaw. Pero kailangan kong kumalma. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong umarte. Ang mukha ni Melissa ay puno ng pagkabigla at galit. Hindi siya sanay na sinisigawan. Hindi siya sanay na may kumukontra sa kanya. Bakit mo siya pinagtatanggol? Ulit niya, ang boses ay nanginginig. Ang isang katulong na walang silbi. Sinisira ang lahat ng pinaghihirapan ko. Dahan-dahan, pinakawalan ko si Inday. Ramdam ko ang takot niya. Hindi siya walang silbi, sabi ko. Pinipilit kong maging kalmado. At wala siyang sinisira. Baka aksidente lang. Kaya nga may katulong. Para tulungan tayo. Hindi para saktan. Aksidente? Sigaw niya. Sinadya niya yan. Dahil ayaw niyang makita kitang masaya. Alam kong may tinatago yang babaeng yan. Melissa, please. Sabi ko. Nilapitan ko siya. Nasa bahay tayo. May mga kapitbahay. Baka may makarinig. Kumalma ka. Pilit kong hinawakan ang kamay niya. Pero inalis niya ito. Huwag mo akong hawakan. Sigaw niya. At pagkatapos ay tumakbo siya paakyat sa hagdan. Napakagat ako sa labi. Nagkamali ako. Nawalan ako ng kontrol. Masyado akong nadala ng galit. Ngayon, mas lalong maghihinala si Melissa. Nilapitan ko si Inday. Hawak-hawak niya ang kanyang pisngi na namumula. Okay ka lang, Inday? Bulong ko. Tumango lang siya habang umiiyak ng tahimik. Sige na, Inday. Magpahinga ka muna, sabi ko. Ako na ang bahala dito. Sinimulan kong linisin ang kusina. Habang nagpupunas ako ng sahig, ang isip ko ay nagmamadali. Kailangan kong kumilos. Ngayon na. Nag-text ako sa sekretary ko. Cancel all my meetings for the rest of the day. Emergency. Pagkatapos, pumunta ako sa garage. Sumakay ako sa kotse ko. Hindi ko pinaandar. Hinintay ko lang. Kailangan kong malaman kung ano ang susunod na hakbang ni Melissa. Ilang minuto ang lumipas, nakita ko si Melissa na lumabas ng bahay. Nagmamadali. Suot ang isang itim na shades. Sumakay siya sa kanyang kotse at umalis. Mabilis kong binuksan ang tracking app sa cellphone ko. Nakita ko ang direksyon niya. Papunta siya sa opisina ni Franco. Ito na. Pinaandar ko ang kotse ko. Sinundan ko siya. Nag-iingat na hindi niya ako makita. Ang distansya namin ay sapat lang para hindi ako mahalata. Nakarating kami sa isang building sa Makati. Isang mamahaling building. Office ni Franco. Pumasok siya sa parking area. Nagpark din ako sa kabilang kalsada. Pinark ko ang kotse ko sa isang madilim na sulok. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ko ang live feed ng camera sa bodega. Si nanay. Nakahiga pa rin. Mahina. Pero humihinga. May kaunting tinapay sa tabi niya. Nilapag siguro ni Inday. Maya-maya, may tumawag sa cellphone ko. Sekretary ko. Sir, okay lang po ba kayo? May problema po ba? Oo,
Okay lang ako. May emergency lang sa pamilya. Sabi ko, kailangan ko lang ng kaunting oras. Sasabihan ko na lang kayo kung kailan ako makakabalik sa trabaho. Pinutol ko ang tawag. Tumingin ako sa opisina ni Franco. Alam kong nandoon si Melissa. Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Pinikit ko ang mga mata ko. Kailangan kong maging matapang para kay nanay. Binuksan ko ang live feed sa isang maliit na camera na nakakabit sa lapel ng jacket ko. Nakatutok ito sa parking area. Nakita ko si Melissa na lumabas ng kotse. Pagkatapos, may lumapit sa kanya. Si Franco. Ngumiti sila sa isa't isa. Naglakad sila, magkaakbay, papasok sa building para akong sinasaksak ng kutsilyo. Ang sakit. Ang sakit ng katotohanan. Pero kailangan kong lumaban. Hindi ako pwedeng humina. Maya-maya, may pumasok sa kotse ko. Nagulat ako. Sir, anong ginagawa niyo dito? Si Inday. Nandoon siya. Lumabas siya mula sa likod ng upuan. Inday, bakit ka nandito? Bulong ko. Sumenyas siya. Nagpapakita siya ng sulat. Sir, sinabi po ni ma'am na pupunta siya kay Franco. Sinabi niya na kailangan niya ng proof para sa kaso ninyo. Sabi po niya, kung hindi niya makuha ang power of attorney, kailangan niyang gawin ito. Kaso? Bulong ko. Anong kaso? Sumenya siya sa akin. Nagpapakita ng isang larawan sa kanyang cellphone. Larawan ng isang lumang pahayagan. Ang headline, Roberto Salcedo, pinaghihinalaang nagnakaw sa kanyang dating boss. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Ito ang laro nila. Hindi lang pera, hindi lang kumpanya, pati reputasyon ko sisirain nila. Inday, kailangan kong makakuha ng audio. Audio ng pinag-uusapaan nila. Bulong ko. Umiling siya. Sumenyas na delikado, pero alam kong kailangan. Ito ang magiging alas ko. Mag-ingat ka, Inday, sabi ko. Kung hindi ka kaya, huwag mong pilitin. Tumangulang siya. Bumaba siya sa kotse. Naglakad siya papunta sa building. Pinikit ko ang mga mata ko. Panganib. Alam ko. Pero kailangan kong gawin. Maya-maya, bumalik si Inday. Namumula ang kanyang mukha. Nanginginig ang mga kamay niya. May inaabot siya sa akin. Isang maliit na recorder. Nakuha mo? Bulong ko. Tumango siya. Agad kong ipinikit ang mga mata ko at pinakinggan ang recording. Naririnig ko ang boses ni Melissa at Franco. Pinag-uusapan nila ang plano nilang ibenta ang kumpanya ko, ang pagpapalsipika ng mga dokumento, ang pagtapon kay nanay sa isang ampunan sa probinsya, at ang paggawa ng istorya na ako raw ang nagnakaw sa dating boss ko para mawala ang tiwala ng mga investor. Ang lahat ng ito, ang kasinungalingan. Kapag nasa kamay na natin ang lahat, sabi ni Franco, papatay natin ang kumpanya ni Roberto. At pagkatapos, magpapakasal tayo. Masarap mabuhay ng mayaman. Di ba, love? Oo naman, love. Sagot ni Melissa. Mas masarap kung tayo lang. Walang nanay Luz na makakasira. Para akong sinaksak ng libu-libong kutsilyo. Ang asawa ko, ang kaibigan ko, ang mahal ko. Ginagawa niya ito sa akin, sa nanay ko. Niyakap ko ang recorder. Ito na ang ebidensya ko. Pagkatapos, nakita ko sa camera ng cellphone ko na pumasok si Franco at Melissa sa isang kwarto. Ang kwarto ni Franco. Nakita ko ang mga halik, ang yakap. Para akong natumba. Para akong bumagsak mula sa langit. Pero hindi. Hindi ako pwedeng humina. Nandito pa si nanay. Kailangan niya ako. Ang mga boses ni na Melissa at Franco. Naglalampungan. Ang plano nilang sirain ako. Sirain ang pamilya ko. At sirain ang nanay ko. Lahat ng yon ay nagpaikot-ikot sa utak ko. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa aking puso. Ang recorder sa aking kamay ay parang isang mainit na uling. Ito ang ebidensya. Ito ang magiging sandata ko. Salamat, Inday. Bulong ko. Ang boses ay nanginginig.
Salamat sa'yo. Tumango lang siya. Malungkot ang mga mata. Alam kong delikado ang ginawa niya, pero ginawa niya para sa akin. Para kay nanay. Pinauwi ko na si Inday. Kailangan niya ring magpahinga. Kailangan ko ring mag-isip ng malalim. Nagmaneho ako pabalik sa bahay, pero hindi ako pumasok kaagad. Nagpark ako sa labas, malayo sa mga kamera. Pinakinggan ko ulit ang recording. Paulit-ulit. Pinapakinggan ko ang bawat detalye. Kailangan kong malaman kung may nakalimutan ba ako. Wala. Kumpleto ang lahat. Ang pagtataksil ni Melissa, ang plano ni Franco, ang pagpapalsipika ng mga dokumento, ang pagtapon kay nanay, ang paninira sa aking pangalan. Humigit kumulang 1 oras akong nakaupo sa kotse. Nang pakiramdam ko ay kalmado na ako, saka lang ako pumasok sa bahay. Pagpasok ko, madilim na. Si Melissa, nasa kwarto na, may amoy na alak sa living room. Siguro uminom siya para magdiwang. Hindi ko na siya ginising. Dumiretso ako sa kusina. Kumuha ako ng pagkain. Kumain ako ng tahimik. Hindi ko naramdam ang sarili ko. Pagkatapos, pumunta ako sa bodega. Kailangan kong makita si nanay. Kailangan kong tiyakin na okay lang siya. Pagpasok ko sa bodega, madilim. Binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko. Nakita ko si nanay. Humihinga. Mahina. Pero humihinga. May kaunting pagkain sa tabi niya. Nilapag siguro ni Inday. Pero may napansin ako. Ang basag na Santo Niño. Nawawala. Napansin ko rin ang isang basong tubig sa tabi niya. May bahid ng dugo. Napaigtad ako. Nanay, bulong ko. Nagising siya. Pilit siyang ngumiti. Anak. Nanay, nasaan po ang Santo Niño? At bakit po may dugo sa baso? Tanong ko. Kinakabahan. Umiling siya. Wala anak. Huwag kang mag-alala. Pero alam kong may nangyari. Kinumot ko ang kanyang banig. Nakita ko ang isang bakas ng kamay sa sementadong sahig. Dugo. Nanay, ano pong nangyari? Tanong ko. Ang boses ay nanginginig. Pilit siyang umiling. Wala anak. Natumba lang ako. Walang nangyari. Pero alam kong nagsisinungaling siya. Hindi na ako nagtanong pa. Alam kong hindi siya magsasabi. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nanay, please, 3 araw na lang po. Kaya niyo po bang magtiis pa? Tumango siya. Oo anak, kaya ko. Pagbalik ko sa kwarto, nakita ko si Melissa nagising na. Nakaupo siya sa kama, hawak ang kanyang phone. Nagtatype eh. Nagkunwari akong galing sa banyo. Love, nasaan ka galing? Tanong niya. Uminom lang ako ng tubig. Sagot ko. Nagpatuloy siya sa pag-type. Nakita ko sa screen ng phone niya ang isang text message galing kay Franco. Don't worry love, bukas na bukas, malalaman ng lahat ng baho niya. Tapos, atin na ang lahat. Napakagat ako sa labi ko. Bukas na bukas. Ibig sabihin, bukas na ang plano nilang sirain ako. Bukas na ang araw ng digmaan. Lumabas ako ng kwarto. Kinuha ko ang cellphone ko. Nag-text ako sa sekretary ko. I finalize ang guest list para sa party. Kailangan kumpleto. Lahat ng board members, partners, investors, at ang buong pamilya ng Melissa, at lahat ng contacts mo sa media. Lahat darating. Tomorrow night, I want a grand entrance and a grand exit. Pagkatapos, nag-text ako sa isang tao na matagal ko nang hindi nakakausap. Isang tao na matagal nang naghihintay ng hustisya. Ang dating boss ko. Boss, may kailangan akong tulong mo. Buhayin natin ang lumang kaso. Nag-text din ako sa isang matandang pulis na kaibigan ng pamilya. Manong, may kailangan akong tulong mo. Legal. Kailangan ko ng mga tauhan mo. For security purposes sa party bukas. Napasandal ako sa pader. Ang puso ko ay kumakabog. Bukas na bukas, ang huling araw ng pagtitiis, ang huling gabi ng kasinungalingan.
Tumingin ako sa live feed ng kamera sa bodega. Si nanay, natutulog na. Manay, bukas na po. Handa na po ako. Bulong ko. Ang bawat detalye ng plano ay nasa isip ko na. Ang bawat galaw, ang bawat salita. Hindi lang ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa pamilya. Biglang may tumawag sa cellphone ko. Galing sa dating boss ko. Sinagot ko. Hello, boss. Roberto, anong maitutulong ko? Boss, bukas na po ang simula ng paglilinis. Kailangan ko po ng tulong ninyo para sa media. Kailangan ko po na malaman ng lahat ng tao sa buong bansa ang totoo. Naintindihan ko. Ako ang bahala sa media. Ilabas natin ang katotohanan. Pinutol ko ang tawag. Ngayon, handa na ako. Handa na ang lahat. Bukas na bukas, ang araw ng paghuhukom. Narinig ko ang mahinang ubo ni nanay mula sa live feed. Nanay, kapit lang po. Bulong ko. Malapit na po. Ang araw ng party, ang araw ng paghuhukom. Maaga akong nagising. Ang bahay ay puno na ng mga tauhan. Catering, event organizers, naglilinis, nag-aayos ng mga dekorasyon. Ang lahat ay abala. At sa gitna ng lahat ng yon, si Melissa, masayang masaya, nagbibigay ng instructions, tumatawa, parang isang reyna na naghahanda para sa kanyang koronasyon. Honey, dito ka pala. Bati niya, papalapit sa akin. Suot niya ang isang pink na bathrobe. May rollers pa ang buhok. Ang dami ng tao. Ang galing mo talaga. Ang bilis mo naka-organize ng ganito kalaking event. Siyempre, sabi ko, pilit pinapanatili ang nangiti. Para sa'yo, love. Naku, thank you, honey. Sabi niya, hinalikan ako sa pisngi. This is going to be the best anniversary party ever. I agree. Sagot ko. Definitely the most unforgettable. Hindi niya alam kung gaano katotoo ang mga salitang iyon. Habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga dekorasyon, nilapitan ko si Inday. Nasa kusina siya, naglilinis. Inday, bulong ko. Nakausap mo ba si nanay? Tumango siya. Sumenyas. Okay lang po siya, pero mahina pa rin. Inday, mamaya. Kapag nagsimula na ang party, kailangan mong lumapit kay nanay. Kailangan mong tiyakin na handa siya. Tumango lang siya. Malungkot ang mga mata. Bumalik ako sa opisina. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ko ang live feed ng kamera sa bodega. Si nanay, nakaupo sa banig. Ang santo ninyo na basag, nakatabi sa kanya. Nakatingin siya sa kawalan. Nanay, malapit na po. Bulong ko. Nagbihis ako. Itim na suit. Puting long sleeves. Itim na kurbata. Ang karaniwan kong suot sa mga business events. Pero ngayon, pakiramdam ko ay suot ko ang armor ng isang sundalo. Pagsapit ng gabi, dumating na ang mga bisita. Ang living room ay puno na ng mga tao, mga business partners, mga investors, mga kakilala ni Melissa, ang buong pamilya niya, ang iba pang mga kakilala, lahat ng importanteng tao sa lipunan. Naglipa na ang mga waiter, naghahain ng mga pagkain at inumin. Ang musika ay malakas. Ang tawa ng mga tao, umaalingaw-ngaw. Nakita ko si Melissa. Suot niya ang isang sparkling red gown. Kumikinang ang mga brilyante sa kanyang leeg at tainga. Napakaganda niya. Naglalakad siya sa gitna ng mga tao, nakangiti, nagpapapicture, parang isang reyna. Isang reyna sa kanyang kaharian ng kasinungalingan. Maya-maya, may lumapit sa akin. Si Franco, nakasuot ng puting tuxedo, nakangiti, confident. Roberto, congrats pare. Bati niya, sabay tapik sa balikat ko. Ang ganda ng party mo. Ang ganda ng asawa mo. Nagkunwari akong masaya. Niyakap ko siya. Salamat pare. Ikaw din. Lalo kang gumagwapo. Siyempre, kailangan presentable palagi. Lalo na ngayon. Sabi niya,
May kakaibang nangiti sa mga labi niya. Lalo na ngayon. Tanong ko, wala. Sabi niya, sabay kindat sa akin. Basta, maraming magandang mangyayari ngayong gabi. Oo nga, sagot ni ko. Maraming magandang mangyayari. Naglakad ako papalayo sa kanya. Kailangan kong manatili sa plano. Kailangan kong manatili sa maskara ko. Napansin ko ang isang grupo ng mga tao sa gilid. Mga mamamahayag. Galing sa iba't ibang network ng media. Alam kong galing sila sa dating boss ko. Maya-maya, naglakad si Melissa papunta sa center ng living room. Nagtap siya ng baso gamit ang kutsara. Attention everyone, sigaw niya. I just want to say a huge thank you to all of you for coming tonight. And most especially, I want to thank my loving husband Roberto for this wonderful surprise. Happy anniversary, honey. I love you. Lumapit siya sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hinalikan niya ako sa labi. Ang lahat ng tao ay pumalakpak. Ang lahat ay nakangiti. Pero alam kong, sa loob ng ilang minuto, ang lahat ng nangiti na yon ay maglalaho. Mayroon akong regalo para sa'yo, love. Sabi niya, bago ka pa magbigay ng regalo sa akin, ako muna ang magbibigay sa'yo. Napatingin ako sa kanya. May hawak siyang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Isang mamahaling relo. Ginto. Kumikinang. Para sa'yo, honey, sabi niya. Para maalala mo palagi kung gaano ako kamahalaga sa'yo at kung gaano kakaswerte na naging asawa mo ako. Ngumiti ako. Salamat, love. Pero meron din akong regalo para sa'yo. Isang regalo na hindi mo makakalimutan. Nagkatinginan kami. Ang mga mata niya ay puno ng pagtataka. Ito ang regalo ko sa'yo, sabi ko. Sabay abot ng mikropono sa isang waiter. Naglakad ako papunta sa isang sulok ng living room. Nakatayo doon. Ang isang malaking LED screen. Nakabukas. Walang nakita. Itim lang. Napakagat ako sa labi. Ito ang regalo ko sa'yo, Melissa. Sabi ko. Kinuha ko ang remote control. Ang regalo ng katotohanan. Pinindot ko ang play. Biglang nawala ang ilaw. Naging dilim ang buong living room. Ang lahat ng tawa. Ang lahat ng ingay. Ang lahat ng musika. Nawala. Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang tunog ng projector at ang malakas na tibok ng puso ko. Sa malaking screen, lumabas ang isang footage. Hindi ito ang video ng anniversary namin. Hindi ito ang mga picture naming masaya. Ito ang live feed mula sa bodega. Ang unang lumabas sa screen ay ang mukha ni Nanay Luz. Payat, gusgusin, nakadapa sa sementadong sahig at sa tabi niya, isang basag na Santo Niño. Biglang may umiyak. Isang babae. Napaigtad si Melissa. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha niya. Eto na. Simula na. Ang mukha ni Nanay Luz sa screen. Payat, gusgusin, nakadapa sa malamig na sementadong sahig ng bodega. Ang basag na Santo Niño sa tabi niya. Ang unang umiyak sa audience ay hindi galing sa pamilya, kundi isang babaeng reporter na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Nagkaroon ng bulungan sa mga tao. Nagulat. Nagtataka. Ngayon, lumabas sa screen ang susunod na footage, si Melissa. Ang Melissa na reyna ng party. Ngayon, lumabas ang Melissa na demonyo. Isubo mo yan. Matanda ka na nga. Palamunin ka pa. Ang boses niya, malakas. Umaalingaw-ngaw sa buong living room. Ang mga mata niya, puno ng pandidiri habang sinisipa ang platito ng kanin. Ang mga tao, nanahimik, nanginginig, hindi makapaniwala. Si Melissa. Nakatayo sa gitna ng living room, nakatingin sa screen. Ang mukha niya, namutla, nawala ang lahat ng kulay. Ang mga brilyante sa kanyang leeg ay parang naglalaho na. Sunod-sunod na lumabas ang mga footage. Ang eksena kung paano niya sinampal si Inday. Dahil lang sa kare-kare, ang eksena kung paano niya sinigawan si Nanay
na parang aso. Ang eksena kung paano niya dinalhan ng tira-tirang pagkain si nanay habang siya ay kumakain ng mamahaling hapunan. Ang eksena kung paano niya dinalhan ng tubig na may dugo si nanay. Bawat footage, bawat salita, bawat galaw, bawat sampal, bawat mura, ang lahat ay nakalabas sa malaking screen. Ang katotohanan, ang pinakamadilim na lihim. Nagsimulang umiyak ang mga tao. Ang iba ay napasigaw. Ang iba naman ay napailing-iling. Ang mga business partner ko, ang mga investor ko, lahat sila ay nanahimik. Nakita ko si Franco, nakatayo sa isang sulok, naninigas. Ang nangiti niya ay nawala. Ang mukha niya ay puno ng takot. Pagkatapos, lumabas sa screen ang pinakamatindi sa lahat. Ang recording, ang boses ni na Melissa at Franco. Nag-uusap tungkol sa pagpapalsipika ng mga dokumento, ang pagbenta sa kumpanya ko, ang pagtapon kay nanay sa ampunan, at ang paggawa ng istorya na ako ang nagnakaw sa dating boss ko. Kapag nasa kamay na natin ang lahat, sabi ni Franco, papatayin natin ang kumpanya ni Roberto at pagkatapos, magpapakasal tayo. Masarap mabuhay ng mayaman. Di ba, love? Oo naman, love. Sagot ni Melissa. Mas masarap kung tayo lang. Walang nanay Luz na makakasira. Ang mga salitang iyon ay parang bomba na sumabog sa buong living room. Ang lahat ng tao ay napasigaw. Ang mga kaibigan ni Melissa, ang pamilya niya, ang lahat ng nagtiwala sa kanya. Ngayon, nakita nila ang tunay niyang kulay. Si Melissa, nanigas sa gitna ng living room. Ang mga mata niya ay puno ng takot. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkawalang hiya. Hindi na siya ang reyna ng party. Ngayon, siya na ang demonyo na nakalabas mula sa impyerno. Biglang lumabas ang huling footage. Ang mukha ko. Kung gusto mo pang makita ang nanay mo ng buhay, huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Nagbabala lang ako, Roberto. Ang boses ni Franco. Sa telepono. Ang banta. Pagkatapos, ang mukha ko. Ang mga lumapit sa pera ko, kayang-kaya kong palampasin. Sabi ko, ang boses ko ay kalmado, pero puno ng galit. Pero ang mga lumapit sa nanay ko, kailangan nilang magbayad. Magbayad sila ng dugo. Nag-fade out ang video. Nawala ang ilaw. Naging dilim ulit ang buong living room. Nagkaroon ng katahimikan. Walang gumalaw, walang nagsalita. Pagkatapos, dahan-dahan, bumalik ang ilaw. Nakatayo ako sa gitna ng living room sa harap ng LED screen. Ang mga mata ko ay nakatingin kay Melissa. Ang lahat ng tao nakatingin sa kanya. Nanigas si Melissa. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Ang bibig niya nakanganga. Hindi bulong niya. Hindi ito totoo. Totoo ito, Melissa. Sabi ko. Ang boses ko ay malamig. Lahat ng nakita mo, lahat ng narinig mo, totoo. Lahat ng kasinungalingan mo, tapos na. Biglang may mga lumapit sa akin, mga pulis, galing kay Manong. Sir, Mr. Roberto Salcedo? Tanong ng isang pulis. Tumango ako. Kami po ang pinadala ni Colonel De La Cruz. Iyan po ba ang mga suspek? Tanong niya. Sabay turo kina Melissa at Franco. Ngayon, nakita ko si Franco. Pilit siyang tumatakas, pero huli na ang lahat. Huliin niyo sila. Sabi ko, ang boses ko ay buong buo. Huliin niyo ang mga traidor. Huliin niyo ang mga demonyo. Nagsimulang tumakbo si Melissa papunta sa akin. Roberto, please, hindi ko sinasadya. Si Franco lang ang may gawa. Pinilit niya ako. Hindi ko siya pinansin. Tumingin ako sa paligid. Ang mga tao, lahat sila ay puno ng galit. Ang mga mamamahayag, kumukuha ng mga litrato. Ang lahat ng tao sa buong bansa, malalaman ng katotohanan. Lumapit ang mga pulis kay Melissa. Hinawakan nila siya. Wag! Bitawan niyo ako! Sigaw niya. Roberto,
Please, mahal kita. Hindi totoo ang lahat ng iyon. Hindi ko siya pinansin. May narinig akong mahinang tunog. Isang boses mula sa likod ng bahay. Anak, napalingon ako. Si Nanay Luz, nakatayo sa pintuan ng bodega. Payat pa rin. Mahina pa rin. Pero nakatingin siya sa akin. Nakangiti. Parang may kung anong tumusok sa puso ko. Nakalimutan ko si Melissa. Nakalimutan ko si Franco. Nakalimutan ko ang lahat ng galit. Tumakbo ako. Tumakbo ako papunta kay nanay. Nanay, sigaw ko. Ang boses ko ay puno ng luha. Niyakap ko siya ng mahigpit. Napakapit siya sa akin. Ang liit-liit niya. Ang nipis-nipis. Anak ko, bulong niya. Nandito ka na. Hinalikan ko siya sa noo. Opo, nanay. Nandito na po ako. Ligtas na po kayo. Nagkaroon ng bulungan sa mga tao. Ngayon, nakita nila ang tunay na bida ng gabi. Ang nanay ko. Naramdaman ko ang init ng luha ni nanay sa aking balikat. Salamat anak, bulong niya. Salamat sa'yo. Pero may narinig akong isang tunog, isang ambulansya. Biglang, may lumapit sa akin. Isang paramedic. Sir? Mr. Salcedo? Tanong niya. Tumango ako. Ang nanay po ninyo. Kailangan po naming dalhin sa ospital. Kailangan po niya ng agarang medikal na atensyon. Ang kondisyon po niya, kritikal. Nanlamig ang buong katawan ko. Kritikal? Niyakap ko ng mas mahigpit si nanay. Ang nanay ko. Ang nanay ko na nagtiis. Ang nanay ko na nagdusa. Manay, ligtas na po kayo. Bulong ko. Ligtas na po tayo. Pero alam kong hindi pa tapos ang laban. Kritikal? Ulit ko. Parang nabingi sa narinig. Napatingin ako sa paramedic. Ang mukha niya ay seryoso. Kritikal po ang kondisyon niya, sir. Kailangan na po namin siyang dalhin sa ospital. Hinawakan ko ng mas mahigpit si nanay. Ang liit-liit niya sa aking mga bisig. Ang katawan niya ay mainit pa rin sa lagnat. Nanay, didiretso po tayo sa ospital. Bulong ko. Pilit siyang umiling. Ayaw ko anak, ayaw ko sa ospital. Nanay please, sabi ko lumuluha. Kailangan niyo po ng gamot. Kailangan niyo po ng tulong. Sa likod ko, naririnig ko ang gulo. Ang mga pulis ay inaaresto na si Franco. Si Melissa naman nagwawala. Bitawan niyo ako, Roberto. Mahal kita. Hindi ko sinasadya. Si Franco lang ang nagtulak sa akin. Sigaw niya. Hindi ko siya pinansin. Ang tanging nasa isip ko ay si nanay. Binuhat ko si nanay at dinala sa ambulansya. Sumakay ako sa loob habang binibigyan siya ng oxygen ng mga paramedic. Ang bawat segundo sa loob ng ambulansya ay parang isang oras. Ang bawat segundo ay puno ng kaba. Manong, sasama po ako sa ospital. Sabi ko sa pulis na kaibigan ng pamilya. Kayo na po ang bahala sa kanila. Tumango siya. Sige Roberto, kami na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Sa ospital, dinala agad si nanay sa emergency room. Ako naman, naiwan sa labas, nanginginig. Ang mga kamay ko ay puno ng dugo. Dugo ni nanay. Maya-maya, may lumapit sa akin. Isang pulis. Sir, kailangan po namin kayong samahan sa presinto. Mayroon po kaming ilang tanong tungkol sa nangyari. Tumango ako. Sige po, pero kailangan ko po munang malaman kung okay lang ang nanay ko. Maiintindihan po namin, sir. Pero importante po ang testimonya nyo. Sabi niya. Pumayag ako. Sumama ako sa presinto. Pagdating namin sa presinto, nandoon na si Melissa at Franco. Nakaupo sila sa magkahiwalay na upuan, may posas. Ang mukha ni Melissa ay puno pa rin ng luha. Si Franco naman kalmado, pero halata ang takot sa kanyang mga mata. Nang makita ako ni Melissa, bigla siyang tumayo. Roberto, please, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko siya pinansin. Umupo ako sa harap ng investigador. Sinimulan ko ang aking testimonya. Bawat detalye, bawat ebidensya, ang recording,
Ang mga footage, lahat. Hindi yan totoo. Mga edited lang yan. Sigaw ni Melissa. Silence! Sigaw ng investigador. Pagkatapos ng ilang oras ng investigasyon, tapos na ang lahat. Ang kaso ay malinaw. Meron akong sapat na ebidensya para ikulong sila habang buhay. Nilapitan ko si Melissa. Nakaupo siya sa upuan. Nakayuko. Melissa, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, pero puno ng pagkadismaya. Inangat niya ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay puno pa rin ng luha. Roberto, please, mahal kita. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Dukot ko sa bulsa ang isang maliit na sobre. Inilapag ko ito sa harap niya. Isang annulment paper at ang mga ebidensya ng kanyang pagnanakaw at paninira sa aking reputasyon. Hindi na. Tapos na tayo. Sabi ko, hindi mo ako minahal. Ang minahal mo lang ay ang pera ko at ang pangalan ko. Hindi. Hindi totoo yan. Sigaw niya. Ginawa ko lang yan dahil sa pamilya ko. May sakit ang nanay ko. Kailangan namin ng pera. Melissa, hindi ako naniniwala. Sabi ko, maraming paraan para kumita ng pera. Hindi mo kailangan saktan ang nanay ko. Hindi mo kailangan sirain ang pamilya ko. Roberto, please. Bulong niya. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babalik ako sa dati. Magbabago ako. Magsisimula tayo ulit. Hindi na. Huli na ang lahat. Sabi ko. Sa lahat ng ginawa mo, hindi ka nakarapat-dapat tawaging tao. Huwag na natin lokohin ang sarili natin. Ang tanging hinihintay ko na lang ay ang maging malaya ka mula sa buhay ko. Naglakad ako papalayo sa kanya. Hindi na ako lumingon. Nang makalabas ako ng presinto, gabi na. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang. Parang wala lang. Parang walang nangyari. Pero ang lahat ay nagbago. Kinuha ko ang cellphone ko. May text. Galing sa ospital. Sir, your mother is stable now. She needs rest. You can visit her anytime. Napakapit ako sa pader. Stable. Okay na si nanay. Umiyak ako. Umiyak ako ng malakas. Umiyak ako ng tuwa. Umiyak ako ng pasasalamat. Ngayon, tapos na ang lahat. 6 na buwan ang lumipas. Ang malaking mansyon na dating punong-puno ng kasinungalingan at sakit ay naibenta ko na. Hindi ko na kayang tumira doon. Ang bawat sulok ay may alaala ng pagtataksil at pagdurusa. Ngayon, nasa probinsya na kami ni nanay. Sa aming lumang lupa, nagpatayo ako ng isang maliit, simpleng bahay kubo. Hindi ito kasing laki ng dati naming bahay, pero punong-puno naman ng pagmamahal at kapayapaan. Si Nanay Luz. Malakas na siya ngayon. May lagnat pa rin siya noong una, pero unti-unti siyang bumawi. Ang mga mata niya ay kumikinang na ulit. Ang ngiti niya bumalik na. Kaya na niya ulit maglakad. Kaya na niya ulit magluto. Pero hindi na siya katulad ng dati. Mas mahina na siya. Pero masaya na siya. Si Inday sumama sa amin. Siya ang tumutulong sa amin sa bahay. Siya ang kaibigan ni nanay. At siya rin ang naging pamilya namin. Araw-araw, nag-aalmusal kami sa labas, sa ilalim ng mangga. Ang hangin ay sariwa. Ang tunog ng mga ibon, payapa. Ang mga gulay sa aming bakuran, sariwa. Anak, masarap ang kare-kare mo, sabi ni nanay habang kumakain kami. Ngumiti ako. Ang kare-kare na luto niya, iba pa rin. Pero masarap na rin ang luto ko. Dahil ito ang pinaghirapan ko. Ito ang pinaglutuan ko para sa kanya. Siyempre nanay, sabi ko. Galing sa inyo ang recipe. Sa paningin ng iba, nawala ako sa limelight. Hindi na ako ang milyonaryong businessman na palaging nasa news. Bumalik ako sa pagiging simpleng Roberto. Pero mas masaya ako ngayon. Mas payapa ang buhay ko. Si Melissa at Franco nakulong. Napatunayan ang kanilang kasalanan. Wala na silang magagawa. Ang kumpanya ko, naibalik sa akin. Pero ibinenta ko na rin. Mas gusto kong mamuhay ng simple. Ang mahalaga ay si nanay. Ang mahalaga ay ang pamilya.
Isang hapon, nakaupo kami sa rocking chair ni nanay sa harap ng bahay. Nanonood kami ng sunset. Ang kulay kahel ng kalangitan ay napakaganda. Anak, napatawad mo na ba si Melissa? Tanong ni nanay. Napatingin ako sa kanya. Matagal akong natahimik. Napatawad? Hindi pa po yata, nanay. Sagot ko. Pero wala na akong galit. Wala na akong pakialam. Mas gusto ko na lang kalimutan ang lahat ng nangyari. Ngumiti si nanay. Mabuti kung ganoon, anak. Ang kapatawaran ay hindi para sa kanila. Para sa iyo iyon. Para sa kapayapaan mo. Opo, nanay. Sabi ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang payat pa rin niya. Pero ang yakap niya punong-puno ng pagmamahal. Ang mahalaga, nanay, ay magkasama tayo ngayon. Sabi ko. Masaya na ako. Ako rin, anak. Sabi niya. Masaya na ako. Ang buhay ay parang isang pelikula. May masaya, may malungkot, may katarungan, may pagpapatawad, at sa huli, may pag-asa. Ang tunay na yaman ay hindi ginto o pera, kundi ang pagmamahal ng isang ina. Ito ang natutunan ko sa pinakamahirap na paraan. At sa bawat paglubog ng araw, alam kong may panibagong simula. Mananahan ang ligaya ng puso.